Bilang ako, kung naririnig nyo lang yung mga sentimiento ng mga bata, like yung age ng anak ko, mga 20s, 30s, yung may mayroong paninindigan or nakikita nila yung sitwasyon, they are complaining that ang gobyerno ng Amerika nag-spend sa gera, sa Ukraine, sa Pilipinas, o saan-saan pa man, di ba? Diyan sa EDCA na yan. Pero, ang daming nale-left out. Pumunta kayo sa California. Sabi ko nga sa inyo, nung dumating po ako sa California, hindi ako nakakita ng homeless na ngayon. Dati wala yan. Pumunta ka sa mga high-end, hindi mo kayo makakita ng homeless. Ngayon, mismo doon sa sa Beverly Hills, kapitbahay na ng mga mansion doon. Disperse lang. So I will try my luck, di ba? I'll try my luck. But one thing I want to do, mga darling, ipipresent ko talaga o isisend ko talaga yung ni Marcos Jr., yung pulboronic talaga niya. Kasi may impact. Alam niyo ba nanonood ang buong mundo sa election namin dito ngayon? Kasi magre-reflect talaga yan. I mean, magkakaroon talaga ng apekto sa bawat bansa, especially sa atin dahil yung ating relationship US-American Filipino-American friendship natin, no? Parang Filipino-American Friendship Day. Meron talagang impact yan. We don't know kung ano pa yung mga impact na yun. Pero ang pinaka-visible na impact dito, na i-pull out yung mga EDCA sites. Kasi yan eh. I mean, hindi naman natin kailangan mag-gera eh. Diba? But again, hindi rin natin alam yung mga magiging interest, we'll see. Hindi naman natin alam kung ano talaga yung plano, no, ng Trump campaign. But I think Trump will, will protect the American people and world peace. Kasi ayaw niya ng giyera, gusto niya business. So let's do business. At malay nyo, pag na-present na natin kay Trump yung pulboronic video, baka hudyat na yon para matanggal si Bangag. Di ba? Kasi pinagmamalaki ni Lisa yan eh, ni Lisa Tanas, na malakas sila sa Amerika. Tignan natin, pinagyayabang na yan behind the scene, na malakas daw sila sa Amerika nung sila ay pumasok. Tignan natin kung malakas pa rin sila kapag si Trump na ay upo na si Trump. So ngayon, tignan natin kung may update. Dapat mag-ingat si Trump kasi baka gurgurin siya. Alam mo naman yung mga bangag, mahilig talaga silang manggurgur, di ba? Buti na lang hindi nila nagurgur si Trump. Ganon sila ka-eager manggurgur, you know? Kaya 'di ba muntik na magurgur si Trump dahil talagang alam nila na mananalo eh. Natin makita. Alam nilang mananalo. Oh, by the way, ngayon, may iba na lang ako. Kumusta na diyan? Tingnan mo, yung ginagawa kay Inday Sara. Ang ginagawa kay Inday Sara, tingnan mo yung kanyang mga spokesperson, yung mga officials niya. I forgot, wala sa akin yung data. Pero, 'di ba, mayroon silang, tingnan lang natin. May nag-send sa akin kanina. Busy-busy ako kanina, mga palangga. Yung tao ni Inday Sara. Okay? Na umalis, na pumunta ng Amerika. Sinasabi nila na ini-invade o iniiwasan yung WAD committee na yan. My God, this bulok na gobyerno ni Bangag, yang si Tambaloslos na yan, nasangkot sa bribery. Sabi ko nga yan, dapat talaga kung may capital punishment na jitay, dapat talaga ginijitay na yung mga yan. At I'm glad din, at least kahit na mga palangga, okay, mga kababayan, kahit na, dilubyo ang nararanasan nyo ngayon, medyo may mga magagandang pangitain para sa Pilipinas. Nabasa nyo ba itong sulat ng open letter? Kaya itong open letter na ito. Okay? Ng mga retired? Open letter of the House of Representative Congressman Martin Romualdez. Ano yata to? AFP. I hope this is real, Ang sabi dito, kahapon ko pa nabasa pero hindi pa natin pag-usapan. Ang sabi kay Romualdez, their speaker, Tambaloslos, with the undersigned AFP and PNP retired officers, UP vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately resign as congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives because of the following reasons. Yun na nga. Sabi dito, lagyan natin yung number 1. With 15.8 trillion national government debt as August of 2024, you do not care
at all if the Philippine government would become bankrupt sooner or later because you have recommended a 6.3 trillion budget for 2025, a 2025 projected supported national revenue of 4.64 trillion according to Finance Secretary Recto, or a deficit of 1.7 trillion. Kasi kahit anong gawin ninyo ngayon, budget, mangutang lahat, shoot lahat sa bulsa ni Satanas, ni Tambaluslos, ni Bangag. Sabi nito, ang sulat ng mga AFP retired, use squandered 26 billion from the AKAP of the SWD on a fake people's initiative unnecessarily changed the Philippine Constitution. You failed to safeguard our taxes against corruption that eats about 20% of our budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than 2024. Alam mo, aside from a report of your multi-million-dollar donation to Harvard University, there are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI Construction, costing 1.25 billion. Alam nyo, itong mga AFP, mga retired at mga hindi retired. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pang sulatan nito mga to. Hindi na yan dapat sinusulatan. Not only si Romualdez, si Marcos Jr. Diba? Hindi na yan sinusulatan ng yan. Dahil talagang uubusin ang pera ninyo. And I'm looking forward dito sa pagkapanalo ni Trump ay talagang pag nakita niya ang pulboronic video ni Bangag ay magiging maganda ang dulot sa Pilipinas. I don't know kung anong magiging impact nila, kung tatanggapin ba nila, ano yung magiging reaction nila. We can only hope. Pero I will do my best na makaabot sa desk ng bagong presidente ang pagiging adik ni Bangag Jr. Kailangan nating ipaalam sa kanya na huwag siya makipag-deal sa isang addictus benedictus. Huwag niyang suportahan financially yung mga US aid na to kasi hindi naman napupunta sa taong bayan. Okay lang kung yung mga US taxpayers money ay napupunta sa inyo, yung mga donation natin. Kaso lang napupunta sa kanilang sa mga bangag. Tignan mo naman yung 1.5 million US dollars na dinonate namin. Ang dinonate ng EU na total of 6 million for just the year. Anong ginawa? Ano ang ginawa? Binigyan ng tagda-2 yero na kulang pa nga doon sa mga lumalabas na mga pictures, kulang pang panggawa ng kulungan ng aso. Ang ibinigay sa inyo, mga taga Bicol, mga taga Batangas, Calabarzon, maawa kayo sa sarili ninyo. Dapat ipinera na lang yun Imagine mo, bibigyan mo ng, at saka binigyan nila based on their, kumita pa yung pinagbilan ng hardware na yun Sinong pinagbilan ng hardware na yun? Baka kumita pa yun. Nag-mark up pa. Yung perang yun, magkano yung, kung ibinigay na lang sana na cash, wala pa yata, doon may mag-estimate na mga palangga, mga magkano ang value nun? May 2,000 ba yon? Magkano yung yerong kapiranggot at 2 pirasong yero at isang plywood? 2 yero, 2 plywood, tapos isa kaputos na lansang. Mga magkano yon? Kumita pa hardware nun. 5K? Kasi bakit ganon ang ibibigay mo, plywood? Hindi mo nga alam, baka gusto lang pala ng kawawang na biktima, gusto lang muna niyang trapal. At least yung trapal muna temporarily kasi gagawa siya ng yero, ganyan, yero at saka ganon, kulang. Wala pa siya pambili. Hardware daw ni Saldico, sabi ni Palangga. Sundo o nakikipagsundo sa EDCA na yan. Actually, ang sakit sa akin yun nung sinabi niya sa akin bilang Pilipino. Okay. So, hindi pala makikipagtulungan ng gobyerno sa isang naaaping Amerikano, itong gobyerno ni Biden, dahil ang ina-after niya yung interest ng US, okay, sa Pilipinas, okay, sa Pilipinas at saka sa China. Alam mo kung hindi lang ako Pilipino, kunyari nagkataon hindi ako Pilipino, siguro mumurahin ko yung lahat ng Pilipino. Parang jutang na kayo, ganun. Kaya yung gobyerno namin dito, nakikipagsabuatan sa inyo, bilang ko isang Amerikano, hindi ako makalapit sa sa kongresista namin dahil takot silang mawala yung kung ano man yung pinag-uusapan nila between the US and the Philippines, yung interest ng Amerika, okay? Yung interest ng pangkahalalatan. I don't know what
You know, basta, yun. So, kaya nga ngayon, naisip-isip ka, okay. So, since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng pulboronic. Ayaw niya ng adik. So, naisip ko, lahat ng email ng Trump campaign, ng Trump, lahat, kung sino, hanggang sa apo-apuan ni Trump, I will send the pulboronic video and the authentication. How about that? Ano? Ilagay natin. Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, baka mag-plastic yan sila Lisa Tanas. At yung si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture nila, Ozat, Mitch Lorenza, ano apelyido ni Mitch? Basta yung Mitch sa kasabwat mo, nakalimutan ko na pa apelyido na. Sila James Lorenzana, Mitch Lazaro, okay? Altenco, ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan ng kababuyan ninyo. Especially ang authenticated na sumisinghot si Bangag Jr. Kukumpile ko lahat, maglitanya ko and everything from the start. Okay? Dahil dati Lisa Tanas, di ba? Dati ay gusto mong mag-connect kay Trump. Dati nung naglalaban ka pa lang sa electoral protest mo dyan sa Smartmatic na yan. Pero ang huli, mandaraya ka pala. Kayo pala ang tunay na mandaraya. Yan, andyan pa yan. May mga resibo ako niyan. May mga message ka pa sa akin, Lisa Tanas. Ipo-forward ko lahat yan. Para pag umupo siya, alam niya na ang presidente ng Pilipinas ay addict. How about that? At saka yung heavy luggage. Ipo-forward ko lahat yan. By hook or by crook. Kung kailangan gumapang ako, papuntang mansyon ni Trump, gagawin ko. Pati ang pandaraya mo Lisa sa eleksyon. Andyan si Attorney Glenn Chong naman ang may role niyan. Dahil siya ang may alam talaga dyan. Technically, alam ni Attorney Glenn Chong yan at siya mismo ang buhay na witness. Habang nanonood ako kanina ng speech ni Trump, sabi ko, Bangag, this is it. Okay? This is it. Po-forward ko sa Trump campaign ang pagiging addict at lahat ng mga pinorward sa akin ng mga puting ahas na yung iba hindi ko pwedeng i-forward for, for security reason dahil ayaw pa ipa-forward ng ating mga puting ahas sa Malacanang. I will do the honor. Diba? Batayan mo lang puting. Dahil ngayon, yung ginagawa sa Quadcom, okay? Ang ginagawa sa Quadcom ay puro kababuyan. Lahat ng kababuyan ninyo kailangan malaman para hindi si Trump sa inyo. Yung gobyerno ng Amerika, malaman kung anong klaseng gobyerno ang dinidil nila. Mafia. Diba? Mafia ang dinidil. But tignan natin. Okay? Tignan natin kung ano sa tingin nyo, anong gagawin natin sa mga hinayupak na to. Palayasin ng EDCA. Okay. Pero yung authenticated talaga na pulboronic ni Bangag, yun yung pinaka-importante. Kailangan ma-forward. Kung ngayon pa lang, bago pa ma-certify yung electoral votes na yan, okay? Papaano na natin sila? Papaano na natin?